Ganito din ba ang mga walls ng bahay nyo? Sobrang dami na ng mga cracks at mga bubbles. Huwag mong basta-basta pipinturahan ang mga ganitong walls dahil masasayang lang ang pera mo at pangit din naman tingnan kung dediretsuhin mo na pinturahan ang mga ganitong itsura. Total, ire-repair ko na rin lang. Tuturo ko na sa inyo ang aking gagawin. Kita nyo naman yan, ang daming bubbles at napakarumi. May mga options dito kung paano ba nire-repair ang mga ganito. Kung gusto mo ng mura, pwede. Kung meron ka namang budget at hindi ka masyadong pagod, pwede rin naman. Ano-ano ba ang ating mga kakailanganin sa pagre-repair ng wall na ganito? Ang unang-una nating kailangan ay ang paint scraper, paleta. O kung meron kang yero sa bahay, pwede na yan, tumabas ka na lang. Sandpaper, yung magaspang, may grit na 80. Pero pwede na rin yung 120 na grit kung maliliit lang naman ang mga cracks. Pero kung may sander ka sa bahay, gamitin mo na. Tulad nito, meron akong palm sander. Ginagamit ko rin to sa kahoy. At ito ang aking gagamitin para hindi ako masyadong pagod. Ang unang gagawin, gamit ang paleta, kayuri ng mga nakaangat o bubbles na lumang pintura. Huwag kang manghinayang na bakbakin ang mga lumang pintura, lalo na yung hindi na kumakapit. At kapag may mga bubbles, butakin mo, tanggalin mo rin yan. Dahil sayang naman kung pipinturahan mo yung mga lumang pintura na mahina na ang kapit, hindi rin tatagal. Kunwaring natapos mo ng bakbakin ang lahat. Gamitan mo naman ang sandpaper. Mura lang to, 10 pesos isa. Ang purpose kasi ng sandpaper ay hindi lang para tanggalin ang lahat ng residue sa mga tinuklap natin, kundi nakakatulong din ito na mas makapit ang ating pintura dahil tinatanggal natin ang mga alikabok, mga dumi, libag sa ating wall. Pero dahil nga, meron naman akong palm sander, eto na lang ang gagamitin ko para hindi masyadong pagod. At eto na ang kanyang itsura after kong masander na ang lahat. Eto yung mga bubbles kanina, tinuklap ko. Ang susunod na step, maghahalo tayo ng panapal sa mga cracks. May option dito kung may budget ka, pwede mo itong gamitin itong wall putty. Medyo may kamahalan nga lang. Pero ready to use na ito, ia-apply mo na lang. Kung nagtitipid ka, same result din naman, ito ang gamitin mo. Ang patching compound, mura lang ito. Meron nga ito, 25 pesos per kilo. Hanggang 50 pesos ang presyo nito.
Ito naman ay hinahaluan ng pintura. Pwedeng flat o pwede rin naman itong aking gagamitin na elastomeric. Total, repaint lang naman at hindi naman bago ang wall. Sa empty na container, maglagay ng patching compound at haluan ng pintura. Hindi ratio ng halo ang ituturo ko sa inyo, kundi ano ba ang itsura o texture kung tama na ang halo. Tulad nito, makikita na tumutulo ang ating hinalo. Ibig sabihin, malabnaw pa yan. Dagdagan pa ng patching compound. Yung ganitong texture, malapit na to. Pwede na nga yan kung maliliit na cracks ang lalagyan. Pero sa tingin ko dadagdagan ko pa ng patching compound. Yung tamang-tama ang timpla. Ganito ang tamang timpla. Yung nakakapit na ang patching compound sa panghalo, ito ang tamang timpla. Sa pag-a-apply naman nito, ipahid lang ito ng madiin using palette sa mga cracks. It doesn't matter kung pataas ba, pababa, pahalang, okay lang yun. Basta ang tatandaan lang dito, ang huling hagod. Dapat isang stroke lang. Kung pakaliwa papunta sa kanan, laging ganun. Ito na yung resulta ng pag-a-apply ng patching compound. Kung nagmamadali ka, 1 to 2 hours, tuyo na ito. Pwede mo na isander. Pero kung gusto mo ng fully cured, 24 hours. 2 hours lang ang hinintay ko para isander. Mainit naman ang panahon. Okay na yan.
Ganito na ang kanyang itsura pagkatapos kong isander. At para masigurado na wala tayong na-miss, minsan ang hindi nakikita ng mata ay nakakapa. Ang kasunod nito ay pintahan na ang wall. At dahil repaint lang naman ito, ay hindi na ako gagamit ng flat. Ang gagamitin ko ay diretsong elastomeric latex. After second coating, eto na ang result ng aking DIY at kitang-kita naman ang pagkakaiba. Ang dating madungis, ngayon ay sobrang linis. At bago magtapos ang video, baka pwede namang humingi dyan ng isang like, share, and subscribe para naman lumagulago ang aking channel. Hanggang sa susunod na mga tips.